pagbigay niya ng lakas sa atin. So, wag natin din po kalimutan ang isa ding bahagi o aspeto na dahil binigyan tayo po ng katawan na malakas, ay huwag tayo magbubulakbol. Anong sabi ng Bible? Sa pamagitan ng pawis, by the sweat of your brow, you will eat. At inulit yan sa unang Tesalonika, no? Ang hindi nagtatrabaho, ang hindi kumakayod, huwag pakainin. Huwag tayong huwan tamad na tayo ay maghintay na lang mahulog yung bayabas. Napaka parang napaka-insulto naman kung ganon yung Kristiyano na wala tayong ginagawa, tatamad-tamad tayo. So, ang isa din po na bahagi diyan tungkol dito ay binibigyan tayo po ng kalakasan upang abilities, no? Upang tayo ay kumita. Okay, now maliban po talagang kayo ay may kapansanan na. So, pwede na kayo lalakad-lakad diyan at magbukas ng palad ninyo at pahingi ng abuloy. Yan. Pero, yan po ay isang nakakahiya. Hindi ho ba? Hindi yan marangal na yan dyan sa mga daan, kalsada diyan, pagtigil ng sasakyan, okay, manghihingi. Hindi po yan ang plano ng Panginoon sa mga anak niya. No? Ang gusto niya, pagkalooban sila ng sapat na pera. Pero kailangan, sabi ng Biblia, huwag maging tamad, magsumikap, magtrabaho. Kung walang trabaho, humingi sa Panginoon ng trabaho. Now, kung hindi naman tayo graduate ng isang kurso, ay baka kaya yung konting negosyo. No? Hingin sa Panginoon na, Panginoon, tulungan niyo ako. Papaano ako, Panginoon, kumita? Magkaroon ng pera. At siya na po ang bahala na magbigay ng ability. Ang isa pa po na maaring pinanggalingan ng yaman ay inheritance. Yung mga magulang nyo, mayaman, okay, nung namatay, iniwan sa inyo isang katutak na kayamanan. Meron ba tayong ganon? Wala tayong ganon. Minsan pa nga, tayo pa ang nagbibigay ng yaman sa ating mga magulang. Tama po? Oh. Nalala niyo po yung isang classic na example doon sa Estados Unidos na nangyari ito. Siya po ay parang DH. Nag-alaga siya ng kanyang amo hanggang namatay. No? At nagulat na lang siya isang araw ay may binigay sa kanya na will. Yung pong pamana. Siya po ang pinamana sa lahat-lahat ng kayamanan noong matanda na may karamdaman. Hindi binigay sa mga anak o sa mga kanilang kamag-anak, hindi. Sa kanya, kasi siya po ang nag-alaga talaga, no? Siya talaga po ang nandyan hanggang sa huling hininga ng taong yon. No? So, yung bagay na yan, hindi naman malimit nangyari. Ang isa rin po, pag tumama sa sweepstakes, sa loto, ay talaga, yan ang Pinoy sa ngayon. One time, saan ba ako nagpunta na mall? Doon pala po sa, hindi naman mall yon, sa Ligaya, doon po sa may Pasig na yan, no? Patungong Manggahan. Okay. Paglabas ng mga tao, dire-diretso sa
loto. Yun. Maganda sana kung gotohan. Busog ka yung pera mo, nauwi lang sa wala. Kasi ang chance talaga na tumama ka sa sweepstakes o sa loto, hindi na ma-quantify eh. Siguro mga siguro 5 rows na. Tig 5 zeros, 5 rows yan. 5 zeros, 5 rows, ganon, no? Yan ang chance mo. Paano ba yan i-quantify? 1 in 1 trillion? Ano bang next ng trillion? Quantrillion? Quintillion? O talagang napakamaliit talaga. Pero ang Pinoy, na hubog tayo na, sige lang, ikaw ay baka tumama o siswertehin ka. Now, hindi ho dapat ang isang Christian ay aasa sa swerte. Sana nga, swertihin ako. Wala pong ganun sa Bible. No? Sa Biblia, magsubikap talaga, magtrabaho, magpapawis, para ikaw ay kumita. Now, ang isa pa rin po, yung mga opportunities. Halimbawa po, kung may pera ka na nakatago lang doon sa baol, o kaya sa ilalim ng unan nyo, ay huwag nyo po patagalin diyan. Pumunta sa bangko, magtanong-tanong sa manager, meron ako dito 1 milyon. Pero pagpasok niya sa bangko, gula-gulanit yung itsura niya, yung damit niya. Sabi na, may 1 million pala itong matandang ito. Yun. O, manager, ano pong gagawin ko sa 1 million? Ang dami po na mga opportunities para po na yan po ay kumita. Yan. Yung mga investments, di ba? Pwede kayo pumasok diyan eh. Ayaw kong nasubukan ng ilan sa atin. Mayroon ba kayo ganon? Yun ay mga business-minded talaga. Kung saan-saan nila inilagay yung SM, narinig ko ang SM, pwede kayo mag-invest doon. Para kayo ay may share, kumbaga. Okay. Pero huwag po yun sa huwag kayo sa yung mga parang scam na yan, ay huwag kayo dyan. Na double your money. Nako. Ay marami na nabiktima diyan, no? Dahil ang talagang mentalidad ng Pinoy, yung get rich quick. Madalian. Hindi po. Ano pa po? Savings. Ayan. Bukod po sa tithe, atin na pong pag-usapan yan. Now, ang pinakamalaki talagang investment, tithing. Sabihin ko sa inyo. Sa mga naniniwala ng tithes, alam ko may mga, pero subukan na natin. Sino sa inyo naniniwala ng tithing? Ayun. Ay, dami pala. Hindi po magkakautang ang Panginoon sa inyo. Hindi. Yung binigay nyo po na tithe, i-consider na po yan na parang yung bigay mo sa Kanya at parang may indebted na ang Panginoon, parang compelled siya na ibalik din sa iyo yan. Di ba? Kasi yan ang sabi ng Malakay 3:10. Ibigay nyo, ikasampu nyo, at ano sabi niya? Tignan nyo kung hindi ko bubuksan ang mga pintuan ng langit at ibuhos sa inyo ang mga pagpapala na wala na kayong dakong kalalagyan ng mga kapatid.
Yan po ang pinakatiyak, sigurado na paraan magkaroon tayo ng pera. Hawak-hawak natin lagi ang pera. Huwag kayo mag-isip na namulubi ako dahil nagtatayt ako. Ay, hindi po. Hindi ho paintulutan ng Panginoon yan. Sali po ang opposite ang mangyayari sa iyo. No? So, investments, invest sa Panginoon, savings sa mga ano po, mga advice, kailangan mag-put up tayo ng budget. So, on top ng budget natin, kung magkano ang monthly income, okay, 10%, no, pupunta talaga sa Panginoon. Now, sumagi lang sa isip ko. Marami sa atin talaga parang medyo ano lang tayo, pangkaraniwan lang, di ba? Hindi naman siguro isang kahig, isang tuka. Pero marami talaga mag-ikot-ikot tayo. Marami talaga na parang ano lang, ano lang ba? Makalagpas lang ba? Yung parang break even, parang gano'n, no? Now, ang tendency talaga ay talagang mas atin itago pa yung pera natin. Pero yung sabi ni, nabasa niyo yun, naalala ninyo, na yung sa Malakay, Malakay, no? Yung sabi na, inyong tinago, sinambulat ko. Dahil yung pagiging yung selfish o kaya yung kuripot sa Panginoon ay mas lalong hindi nakakatanggap ng pagpapala ng Panginoon, no? So, ang ano dito, invest tayo sa paraan na ayon sa Bible. Number 1, tithing. Pangalawa, savings. So magkano kaya sa percentage ng ating budget na dapat pagsisikapan na mailaan o ma-set aside para savings? 5%. Kaya ba? Kaya? Oh. Magkano ba yung monthly income natin? Okay. Magkano? Suggest kayo, mga magkano? 10,000? Parang suntok sa buwan, no? Ano kaya? Mga 8,000? 8,000. Okay. So, 8,000, magkano po ang tithe diyan? 800. So, magkano lang natira? 7,200, di ba? Now, magbawas tayo ng para sa savings. So, magkano po ang 5% ng 7,200? Yan, mga mathematician natin. Ay, kung mga 350, kalahati ng 700 plus yung 200, so mga 370. Ayun, mandatory. Ibig sabihin po, talagang may willpower. Talagang pilitin talaga yan. Kaya nga, pag kayo po ay papasyal-pasyal sa mall, huwag kayo magdala ng malaking pera. Sa bagay, wala ka naman malaking pera talaga eh. Pero kung may pera ka na kakatanggap mo lang ng sweldo, ay huwag kang mamasyal sa mall. Kasi po, nandyan po yung malaking tukso. No? May mga tao kasi na compulsive buyer. Oo. Nakailan na bang sales? O, nakita niyo yun sa kabalagbag doon sa SM Taytay? Sales from 80%, 60%, 70%, ay 50% hanggang 25%. Wow!
Ah, once lang ito. Bira lang ito, kunin ko na yung pagkakataon. Pero alam nyo, mga marurunong yan, mga yan. Bago pa man yung sales na yan, dahan-dahan na itinaas yung presyo. Alam nila kung ano talaga ang tunay na presyo na hindi ho sila lugi. Okay. So, halimbawa, ang item, bibili kayo ng sapatos. Yung sapatos, sabihin natin, 1,000 yan. Okay. So, kanila po yan na increase, dahan-dahan hanggang magiging 1,900, gano'n, no? O, 1,900. Kaya, medyo lalangawin yung item na yan. Tapos, ay mag-advertise, big sale, 50%, 1,000 na lang yung halaga ng sapatos. Pero 1,000 naman talaga yun. Kumagat lang tayo. See? Yung mga negosyante, mautak talaga yung mga yan. So, maliban kung out of stock na yan, wala na talagang pares, yan, hanapin nyo, pagkasya sa inyo, totoo yan na sale. Kasi, wala na talagang pares eh. Sino ba namang... Pero malalaki lang na ang sizes ng sapatos. Pero totoo yan. Pagka last remaining pairs, mura talaga yan. Okay, kung makakakita kayo ng ganon, at nangangailangan naman kayo, ay maaring pwedeng bilhin nyo. Pero huwag bumili dahil yan ay bargain. Ay, ang dami mong sapatos. Talo mo pa si Imelda. Ang dami mo na sapatos. Kaya hindi na kailangan. Sige, wag muna. No? Oh. Totoo po yan. No? Hanggang ngayon, may nabigay sa akin na sapatos. Hanggang ngayon, hindi ko pa nasusuot. 3 years na po. Yan. Baka mamaya mag-isip kayo. Akala ko wala gaanong sapatos si pastor. Meron naman tayo kahit papano. May naaawa naman sa atin, may nagbibigay sa Pasko, gano'n, no? Hanggang ngayon, hindi ko pa nasusuot. 3 na po yan, no? Okay, kung sakali magkakapare yung ating size at walang-wala talaga kayong sapatos, ay mamaya po, bubulungan nyo lang ako. Ayan. Bakit naman eh? Pero hinintay ko lang yung mag-retire na yung mga sapatos ko dyan. Yan, no? Kikita nyo dyan. Pinaparetire ko lang yan. At pinamimigay. No? Ayun. Okay. Now, dumako na po tayo. Okay. Bago po natin tunguhin, yung pangalawa. Yung pangalawa natin po ay tests. Mayroon pong warning actually. At yan ay matagpuan natin sa 1 Timothy chapter 6, 17 to 18. Tignan natin po. Yan. Okay. Tingnan natin. Basahin natin. Ready, begin. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Andiyan na, naka-outline na po kung paano yung kayamanan na natamo natin ay huwag po yan maalis sa ating kamay. Ang warning dito po na sinasabi, yung may mga kayamanan na. Material yun na kayamanan. So, ano po ang number 1 na tendency ng mga
mayayaman. Nagkakaroon ng hangin. Di ba? Noon, nasabi ko na ito eh. Noon, nagko-commute lang siya. Kinuwento ni Pastor Ormeo. Nung ang First Baptist Church, yung church ni Pastor Romeo, nasa Panginoon na siya ngayon. Sila po ay matindi sa yung stewardship. Kaya nung sa San Juan pa ako, ilang beses na inaniya namin si Pastor Dr. Ormeo, yung matanda po. Sabi niya, talagang ang ganda ng reply o response ng mga members. Okay. Isa doon, nagkaroon siya ng kotse. Nagkaroon ng yaman. Ngayon, faithful yun paglinggo. Ngayon, nung nagkaroon ng kotse, ay namamasyal. Dahil linggo lang yung kanyang pagkakataon na mamasyal, maaga pa, sabi, maaga pa tayo aalis, punta tayo sa Manila Bay. At yung langhap ng sariwang hangin, no? Nako, nag-enjoy sa sariwang hangin hanggang nalilate na siya, hanggang bandang huli na nakakaliban na siya sa service. So, ito nabanggit ko na ito sa inyo, pero nakakatuwa si Pastor Ormeo magsalita eh. Ilonggo yan Sang may kotse na siya, pamasyal-pasyal doon sa Manila Bay, kag wala, nag-absent na sa panimbahon, ginkuha sang Ginoo iya kotse. Na wala natanggal yung kotse niya. Totoo yan. Oo. Yan ang warning dito. Nagkakaroon ng high pride. No? Meron pa. Ano pang mga kakaligtaan nila? Yung kanilang pag-share. Freely you receive, freely give. Di ba? Humaling doon sa kayamanan na material na lumilipas. No? Ang nais ng Panginoon na huwag sana mabura sa ating isipan. Kasi test yan ang pangalawa nating tinatalakay, test. Bigyan ko nga ito ng kayamanan. Tignan natin kung alin ba doon mas mahalaga, yung kayamanang material o kayamanang spiritual. Yan, nagkaroon ng test. So ano nangyari? Doon na siya umasa, at nakalimutan niya ng mga mabubuting gawa na dapat maging paraan siya, bukas ang palad niya upang tumulong sa mga kapwa na nangangailangan. Mga kapatid, hindi nyo ba naisip, sana nga lahat ng mga kapatiran dito, yung wala ngayon dito, bubulong o sabihin nyo po ito sa inyo. Maglagay lang po ang Panginoon ng pera sa inyong palad o sa inyong bulsa, sa inyong bangko. Basta malaman ng Diyos o ma-prove ng Diyos na yan ay hindi mo lang sasarilihin. Ibigay o i-share mo rin yan sa iba. Huwag lang sa iyo lang. Mawala yan, kapatid. Mawala yan. Parang bula lang yan, mawala lang sa iyo. Pero, siyempre naman may iba namang mga tinutulungan natin na umaabuso. Di ba? No? Umaabuso. Hayaan mo na. Ginawa mo na yung bahagi mo. No? Kaya nga minsan, mahirap magpautang eh.
Oh. Ang minsan, ah, na ano ako na magpapautang, okay, para naman may ma-recycle, di ba? Pagbayad niya, ibigay mo naman sa iba. Kaso lang, minsan, pag nagpautang ka, ikaw ay kinatatakutan na. Pag nagkasalubong kayo sa kalsada, iiwas yan, lilihis yan, nandyan na yung, wala pa ako pambayad ng utang. Yun ang minsan nangyayari. Kaya minsan hindi ko matansya talaga o tiya kung pautang mo ba yan o ibigay mo na lang. Pero minsan, bigay na lang, No? Kasi minsan, pag ka nakautang, may hiya na hanggang hindi na nag-a-attend ng service. Ay talaga mga kapatid, sabihin ko sa inyo, nangyayari yan dito sa atin. Pero ang iba, pinaabutan ko ng mensahe, ay kung ang inyong utang, yan ang magpigil sa inyo para kayo umattend, kalimutan na lang ninyong utang nyo. Kalimutan na lang, totoo po yan. Hindi po ako nag-iimbento. Kalimutan na lang ninyo. Para huwag madamay yung inyong paglilingkod sa Panginoon. Nagiging biktima naging casualty yung paglilingkod sa Panginoon. Ay, hindi mo na ako mag-service. Kasi pa akong pambayad kay pastor o kay kapatid. No? Di mo ba? Ganon yan nangyayari. So, yan ay medyo biglang kambyo tayo. Pero ang talaga po, kayamanang hindi lumilipas. Yun ho ang talagang tumbok dyan. Huwag po mapalitan ang halagang mahalaga, walang hanggang kayamanan na hindi mawawala at lumilipas. Huwag po mapalitan ng kayamanan ng pansamantala kung magkaroon ka. Kaya nga, ang test, pangalawa na tayo, di ba? Test. Sinusubukan ng Panginoon Nung in-increase ko yung kanyang kita. O ito. Ito pa, Psalm 62:10. Yan. Psalm 62:10. Yan. Ay, ito pa. Yan. Yan, basahin natin. Ready, begin. Huwag kang magtiwala sa gawang marahas ni sa paghaharang umasang uunlad kahit umunlad pa ang iyong kabuhayan, ang lahat ng ito hindi dapat asan. Parang hindi ako kontento sa translation. Sa English sabi, if riches increase, kung ang yaman ay lumalaki, set not your heart upon them. Huwag mo ilagak, ituon ang iyong puso, ang iyong damdamin sa yaman na yan nung dumami o lumaki yung yaman mo. Di ba? Once na, mayroon ka na ngayon Mercedes-Benz. Aba, hindi na namamansin. Mga ganun Hindi na. Isipan. Noon nagko-commute lang yan. Ngayon ay, may kotse na siya. Nung nagkaroon na siya ng kotse, hindi na namamansin. Ina-exaggerate natin. Pero, ang point kasi po dito, ang kanyang puso, nandoon na natakatuon sa pagsamantalang kayamanan. Tinitest ng Panginoon yan. Itong si anak kong lalaki, anak kong babae, bigyan yung son ko ba na ito, daughter ko na ito, pagkalooban ko ba ito ng kayamanan, nako, ay subukan muna po.
Anong purpose kaya ng Panginoon? Yung test. Medyo maulit natin ng sandali. Pag ikaw ay nagkakaroon na ng kayamanan, may test. Pagka may nakita ka, may pangailangan, kung ikaw ay magiging maalwan o kaya magiging bukas palad, no? Generous. Oo. Kung nakita mo yung pangailangan ng iba, yan din ang isa rin na test ng Panginoon. At nakikita din, nalalaman, kung ano talaga ang nilalaman ng puso mo. Yan din ang isa din. At kung, ito rin po, kung ang ating natanggap na yaman ay atin talagang i-dedicate sa Panginoon. Lord, galing ito sa iyo. Iyon ang ating tinalakay nakaraan. All things, mga resources, galing lahat sa Kanya. Ayong sabi ng Bible, in the beginning, God created the heavens and the earth. Lahat, the cattle sa 1,000 hills, the silver and the gold, are mine, sabi ng Panginoon. Akin yan, lahat. Yun. Pag nagkaroon tayo ng yaman, no po, doon na ngayon makikita kung baga, nagkaroon tayo ng yung parang sense of gratitude, parang utang loob sa Panginoon. Lord, hindi ko naman ito talaga pag-aari. So, i-dedicate ko ito sa iyo, Panginoon. At hindi na po mahirap yan na magbigay. Dinedicate niya sa Panginoon eh. Una, ibalik niya yung sa Panginoon. Sa Bible, sa Malakay, tithes and offerings. May tithe, may offerings pa. Oh, yan. Yan ang sabi ng Bible, no? At meron pang mga yung pagbigay, yung ating pag-share sa iba na nangailangan. Okay. So, dito po, 2 Corinthians 8:9. Yon. Basahin natin. Hindi kaila sa inyo ang kagandang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamagitan ng kanyang pagiging dukha. Now, tayo po ay kakambyo na po sa pangatlo, yung poverty o kaya pagiging dukha. Now, nabasa natin, alinsunod po sa 2 Corinthians 8:9, na hindi ho talaga na yung nalinlang o na lunod yung puso ng Panginoon sa kanyang karangyaan. Bagaman siya ay mayaman, naging dukha siya. No? Poverty ay kanyang pinili, no, kaysa yung karangyaan o kayamanan. Pero, pumunta na po tayo dito sa poverty. Ang ating pong text ay nasa Job 1:21. Okay, ano pong binabanggit yan? Job 1:21. Ayun. Okay. Wala. So, okay. Mahanap naman ninyo yung Job, chapter 1, verse 21. Okay? Ito, familiar kayo sa ni Job, no? Sa nangyari sa kanya. Okay. Basahin ko po, no? Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si
Yahweh. So, ang example natin dito sa poverty ay si Job. At siya na mismo nagsabi, ang Panginoon ay nagbibigay, siya din ay babawi. Anong instance na babawiin ng Panginoon yung ibinigay niya na yaman? Alam niyo nangyari kay Job? Di ba, unang-unang libo-libo niya na mga hayop, yun po ang tinatawag nila na yung proof o yung palatandaan na ikaw ay talagang may kaya, mayaman nung panahon na yon. Marami kang mga hayop. Ilang libo yung kanyang mga hayop. Ayan, basahin niyo po sa yung chapter 1 at magmula po diyan sa 1 hanggang sa yan sa 12, yung ilang libo-libo. Yung kanyang mga alipin, tapos may pamilya din siya. Now, isa-isa ito ay nawala. Kinuha ng Panginoon. Okay. Sa bahagi, sa yung case ni Job, okay, nagiging mahirap siya dahil nga nais ng Diyos alamin, i-display kung ano talaga po ang nandyan sa loob ng kanyang puso. So, ito ang attitude ni Job. Kung bigyan ako ng Panginoon, thank you, Lord. Kung wala man, thank you, Lord pa rin. Yan ang dapat na attitude. Pero, mga kapatid, sadyang may binabawi ang Panginoon sa mga kapatiran. Now, sa case ni Job ay kapareho lang po rin sa case ni Sakeo. Kung pumunta po tayo doon po sa chapter 19 ng Sakeo, 5 to 9, si Sakeo nag-voluntary plead or nagbigay o kanyang voluntary poverty siya. No? So, anong sabi niya sa Lucas 19, 5 hanggang 9? Sabi niya, Panginoon, nung lumating ang Panginoon sa kanyang bahay, ang kalahati ng aking kayamanan, naging mayaman ito siya dahil nga sa kanyang pagiging paniningil ng buwis at pag-swindol sa mga tao. Kalahati, ibigay ko yun. At kung sino man ang aking naswindol, o sino ang aking na loko, no, sabi niya, 4 na beses ay aking ibalik sa kanya. Kung halimbawa, 1,000 ang aking niloko sa kanya, 4,000 ang ibabalik ko sa kanya. Ganun ang yung attitude, no? Ang nagiging at pag-respond ni Job, no? Doon po sa Panginoon, no? At nagkaroon po siya ng tawag voluntary poverty. Na hindi naman talaga siya nagiging mahirap na mahirap, pero hindi na siya naging mayaman na mayaman, no? Dahil siya po katulad sa Panginoong Yesus, bagaman na mayaman siya, marangal, kanya pong voluntarily ibinigayan sa Panginoon. Ito po, totoo talagang kwento ito. Si Dr. Litornio, ito po sa mga way back, mga 1940s, 50s. Siya po ay ang inventor ng mga earth-moving machines, yung bulldozer, mga gano'n, no? Noong World War II, ang kanya pong mga makina ginamit para katulong sa paggapi sa Germany. So, naging mayaman na mayaman talaga si Dr. Litornio. Now, si Dr. Litornio, ito yung kwento niya. Una, yung kanya pong binibigay sa Panginoon ay 10%. Okay. Kalaunan, ginawa po niya na
60% binibigay niya sa Panginoon. Kalaunan, binigay niya na po kalahati. 50% binibigay niya sa Panginoon. Hanggang bandang huli, sabi niya, Panginoon, kayo ay napakatapat sa akin, ika niya, babaliktarin ko na lang. 90% sa iyo, 10% na lang sa akin. Kung kailangan kami na babalik kami sa paghuhugas ng plato na kami-kami lang, wala na kaming katulong, para lang magamit niyo ako, no? At patunayan na hindi talaga ako nasisiyahan doon sa pera. Hindi siya nasisiyahan. Kaya nga po, may mga tao na ganun, yung voluntary na poverty. Ngayon po, ito ay medyo isingit ko na ito po. Nandito po sa Matthew chapter 6. Pumunta po tayo dyan. Matthew chapter 6. Kasi po, hindi naman po lahat ay talagang sila ay binawian ng Panginoon ng kayamanan. No? Merong iba talaga, voluntarily, sila po ay nag-give up ng kanilang kayamanan para sa gawain ng Panginoon. Meron tayo. Chapter 6 ng Matthew. At ngayon, babasahin ko po magmula po ng 19 hanggang 21. Okay? Ready po kayo? Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Yan daw mangyari sa kayamanan na inimpok. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan, now, listen very carefully, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ay magkaalaman tayo. Saan ba talaga ang kasiyahan natin? Saan ba tayo nagagalak, nasisiyahan? Yung kayamanan na yan na nandito ngayon o ang kayamanan na inimpok mo doon sa langit? Paano? Nagbigay ka ng time, tulong ka sa iba, voluntarily, ang ating next na topic, next month, mission. Marami po na mga tao na sila po ay hindi ho talaga naman masyadong mayaman, hindi naman po talagang naging mahirap, pero sila po ay masyadong kontento, masayang masyayan. Nagbigay ako sa inyo tungkol po kay Charles Stanley. Alam niyo ba po na si Charles Stanley kinuha na ng Panginoon? Ayun. Anong edad si Charles Stanley nung siya ay kinuha ng Panginoon? 90 years old. Pero, may chance siya na yumaman dahil sa kanyang books. Ang daming libro na kanyang nasulat, may royalty po yan. Pero saan po napunta yung royalties? Doon sa gawain ng Panginoon. At mayroon siyang yung publication at saka yung ministry. In Touch. Sino sa inyo ay nakahawak na ng booklet na In Touch? O yan, Sister Belsi. In Touch magazine. Blessed na blessed tayo doon. Kung basahin natin yan. Doon niya po ininvest. Kasi alam ni Charles Stanley, iwanan din niya yung kayamanan na ito. At a very ripe age of 90, kinuha siya ng Panginoon. Pero pinakamasaya na po si Charles Stanley. Now, doon po sa pinost na yon, ako nagaling yata kay Sadji yun eh. 3 po na halos kaparehas niya o kaya contemporary na kinuha ng Panginoon. Ang isa doon po, kilalang ko. Alam ko po yun. Kasi ako po ay nagsusubscribe noon. Free lang ng tinatawag Sword of the Lord magazine. Wala na ho ngayon yung Sword of the Lord. Pero isa po doon sa contributor at supporter ng Sword of the Lord,
ay si Russell Anderson. Si Russell Anderson, member po siya ng church ni Jack Hyles, Pastor Jack Hyles. Wala na rin siya, nasa Panginoon na siya. Si Pastor Jack Hyles at saka si Russell Anderson, nagtayo po ng college, ang tawag doon ng college nila, Hyles Anderson College. Sino po ang nagpundo doon sa college para maitayo po yung college? Si Russell Anderson. Hindi lang po yung isang college na yun, may isa pang tatlo na mga colleges na pinunduan. Saan po kinuha ni Russell Anderson yung pera para magtayo ng mga Christian colleges? Sa kanyang negosyo, sa kanya pong kita, sa kanyang negosyo. Bagaman mayaman ito si Russell Anderson, nagpaka-pulubi, hindi naman pulubi, nagpaka-hirap, hindi na mahirap pala, ano ba, ano lang siya, pakumbaba. Okay. Para siya ay makatulong sa iba, dahil po ito po ang testimony ni Russell Anderson. Doon po ako lubos na nasisiyahan kung makita ko yung akin pong binigyan at ininvestan ko ng pera na galing sa Panginoon. Doon po siya lubos na nasisiyahan. Dahil ito po ang prinsipyo, sabi ng Panginoon. Kung saan ang inyong kayamanan, doon ang inyong pera. Doon ang inyong puso. Double, pareho. Kung saan ang inyong kayamanan, doon ang inyong puso. Kung ang kayamanan ninyo, na-invest ninyo doon sa Panginoon, nako, ang puso ninyo, araw-araw kayo ay masaya. May mga kapatiran sabi, Pastor, hindi ako mapakali, hindi mapayapa ang tulog ko. Kasi saan po ang kanilang kayamanan, ang kanilang kinatatakutan? Doon po sa kayamanang material. Saan po ang security nila? Doon po sa mga material na mga bagay. Pero kung na-invest mo na sa Panginoon, itinatago ko sa iyo yung aking kayamanan, diyan sa iyo sa langit, at sabi ng Bible, doon din ang puso mo. 24 na po tayo. Ito, huli na po ito. 6:24. Walang tama ba? Okay, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Ito. Pakinggan nyo na mabuti. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pariho ang Diyos at ang kayamanan. Maraming Christian na hindi mapakali kung walang pera. Di ho ba? Hindi ka, Pastor, kasi wala ho kami isasaing. Naku. Ayaw ko lang, pasensya na kayo kung masyado akong i-small sa ganung bagay. Gaano ba ka-precious ang Panginoon? Gaano ba ang kalaki ang ating pagtiwala sa Kanya? Gaano ba natin siya nakilala na Diyos na siya ay mayaman sa biyaya? Lahat nasa Kanya yan. Kaya, minsan hindi ako, patawad nyo lang, parang hindi ko maunawaan, mga kapatiran, na hindi makaka-church. Bakit? Anong dahilan? Dahil sa kanilang napakalaking yung worry, kaabalahan nila, dahil wala silang pera. Nako. Kung ganun po yon, ang ayos yan, ang pera naging Diyos ninyo. Naging amo nyo. Ngayon, pagdating na ng paglilingkod sa Panginoon, sino ngayon ang nagiging mas preferred o kaya kanilang mas pinahalagan? Yung pera.
yung kayamanan. Hindi po yung Panginoon na siya naman ang may-ari sa lahat. Diyan ho na nalaman ang test. Kaya pagka bumagsak po sa test, balik po sa faith. Yun ang ating panghuli, no? Yun. Pero, na-advance ko na kasi yung faith. Oh. Yun bang nakalagay diyan? Okay. Anong basahin natin? Yun. Last na lang po. James, mga kapatid, sige po, kung minamahal, makinig kayong mabuti, hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ano bang implikasyon nito? Ano bang implikasyon nito po? Minsan, ito po ang nangyayari sa mga kapatiran o ginagawa ng Panginoon, no? Para magiging mayaman sa pananampalataya at sa Kanya. Kanya ngayon na tanggalan ng yaman, material. Kung bakit hindi mapagkatiwala ng Panginoon ang pera sa ating mga palad at sa ating mga bulsa at sa ating mga bangko. Kasi po, nalalaman ng Panginoon na yun palang pananampalataya, yung para sa Kanya, yun ay nakakaligtaan natin. So sabi ng Panginoon, sige, para na lang magiging mayaman, kahit mahirap, pero mayaman sa pananampalataya, mahirap na lang yan siya. Inyo po nakuha yan. No? Pero once sa test na yan, na gagawin ng Panginoon, mapatunayan na ikaw talaga, mapagkatiwalaan ng kayamanan, huwag mo siyang mahalin at huwag mo siyang Diyosin, amuhin mo yan, o kaya maging amo mo, bigay ka talaga ng Diyos ng malaking pera. Pagkatiwala niya sa iyo yan. Amen po? Amen. Praise God. Tayo po ay magsitayo. Tayo po ay dumako sa prayer. Sa inyo, Panginoon, papasalamat kami na hindi po ito ay isang bagay na parang tratuhin namin na lightly o kaya na hindi kami seryoso sa bagay na ito, Panginoon. Pwede at maari talaga, Panginoon, ipagkatiwala niyo ang kayamanan sa mga kapatirang ito, Panginoon. Pero kung bakit nangyayari, yun po ang aming napag-aralan, mga bagay-bagay na yon. Lord, ipaintulot niyo po na magiging daan ito upang kami talaga, Panginoon, ay magiging karapat-dapat sa pagpapala. Hindi lang po sa una sa lahat, sa spiritual na kayamanan, ngunit lalo higit sa lahat sa material din na kayamanan na ipagkatiwala nyo sa amin. Okay, tayo po ay manatiling nakatayo. Ibigay ko ang time kay Pastor Joe.